Hindi alam ng gurong ito na sinubukan niyang paglaruan ng maling estudyante. Wala siyang ideya na ang binatang ito ay isang sinanay na operatiba mula sa North Korea, na pumunta sa timog upang isagawa ang kanyang misyon. Ang binata na dating kilala bilang Myung-hoon, ay pinalitan ang kanyang pangalan ng Dae-ho. Sumali siya sa kanyang bagong paaralan sa South Korea upang makihalubilo sa iba pang mga estudyante sa youth school bilang isang cover. Ang unang taong nakilala niya ay isang babaeng nagngangalang Hae-in. Hindi lamang siya ay isang magalang na tao, ngunit siya ay may parehong pangalan ng kanyang kapatid na babae, na nakakulong pabalik sa North Korea. Sa sandaling umupo sila ng magkasama, isang grupo ng mga bully ang nagsimulang pumili sa bagong lalaki. Itinulak ni Dae-ho ang kamay ng mga nananakot, ngunit pagkatapos ay dinala nila siya sa bubong. Sinuntok ng pinuno ng mga bully si Dae-ho, ngunit sanay na ang batang spy. Kahit dumudugo ang bibig niya ay halos hindi niya maramdaman. Binanggit ng isa pang bully na si Dae-ho ay may matigas na pangangatawan, parang nagwo-workout. Habang sinusuri niya ang kanyang katawan, nahanap ng bully ang wallet ni Dae-ho at kinuha ito sa kanya. Sa loob ng wallet, may pera sa isang larawan ni Dae-ho kasama ang kanyang pamilya, ang kanyang kapatid na babae, at ang kanyang namatay na ama. Binabalaan ni Dae-ho ang mga nananakot na kunin lang ang pera at ibalik sa kanya ang kanyang larawan. Kapag hindi sumunod ang mga nananakot, kinuha ni Dae-ho ang larawan at ikinuyom ang kanyang kamao, naghahanda para sa isang labanan. Sa sandaling iyon, nahanap sila ng guro sa bubong at inutusan ang lahat na bumalik sa klase. Para maibsan ang kanyang galit, pumunta si Dae-ho ng ilang round sa basketball court. Alam niyang hindi niya kayang makipag-away kahit kanino dahil malalagay sa alanganin ang kanyang misyon. Masisira ang kanyang imahe. Pagbalik niya sa klase, pinarusahan ng guro ang mga estudyante sa pamamagitan ng paghampas sa kanila ng kahoy na patpat na daladala niya. Bago niya iwan ang kanyang mga estudyante para magpahinga, ipinaalala niya sa kanila na mayroon silang tungkulin sa paglilinis ngayon. Sa pag-alis ng guro at may pagkakataon na ang mga bully, inutusan nila sina Dae-ho at Hae-in na linisin ang silid, kasama ang mga bintana. Kinabukasan, binubuli na naman si Hae-in. Hindi gusto ni Dae-ho ang nakita niya, ngunit wala pa rin siyang magagawa. Napagtanto na kailangan niyang manatiling kalmado at itago ang sarili, tinulungan na lang niya si Hae-in na kolektahin ang basurang itinatapon sa kanya ng mga kapwa niya estudyante. Sinabi ng mga bully na mukhang magandang mag-asawa ang dalawang talunan na ito. Gayunpaman, ang mga bully ay hindi pa rin tapos kay Hae-in. Kinalaunan ng araw na iyon, dinala nila siya sa isang pribadong opisina, at nagnakaw sila ng isang sobra na puno ng pera na daladala niya. Gagamitin ang perang iyon para pambayad sa kanyang ballet lessons dahil mahilig siyang sumayaw. Habang sinusubukan niyang kunin ang pera, pinunit ng mga bully ang kanyang uniforme. Sabay lakad ni Dae-ho sa labas ng opisinang iyon. Sa pagkakataong ito ay naniniwala siya na ang mga bully ay sumusobra na. Dapat silang turuan ng leksyon. Nakipag-away si Dae-ho sa kanila. Sinimulan niyang baliin ang kanilang mga leeg, binti, at kamay isa-isa. Kinaumagahan, napagtanto ni Dae-ho na wala sa paaralan si Hae-in. Pansamantala, ang guro ay nagbigay sa klase ng pagsusulit at siya ay naglalakad-lakad lamang bitbit ang kanyang stick, nakikipag-usap sa kanila at sinasabi sa kanila na kailangan nilang gamitin ang kanilang mga utak. Nang nilapitan niya si Dae-ho nang hahampasin na siya ng stick, naunahan siya ni Dae-ho dahil sa instinct. Napagtanto ni Dae-ho na nasobrahan niya ang pagbali kaya pinakawalan niya ang napahiya na guro. Upang harapin ang awkward moment na ito, pinupuri siya ng guro sa kanyang reflexes. Sa panahon ng pahinga, ang mga bully ay kumakain ng kanilang tanghalian sa cafeteria. Nahirapan silang kumain neto dahil si Dae-ho ay nag-iwan ng matinding pinsala sa kanila. Pinag-uusapan nila kung paano sila maghihiganti kay Dae-ho. Ngunit agad nilang tinikom ang kanilang mga bibig nang makita siyang papalapit. Umupo si Dae-ho sa kanila at tinanong ang pinuno ng mga bully kung alam niya kung saan nagtatrabaho si Hae-in. Pagkatapos, nakipagkita si Dae-ho sa guro, na sinasabing sumasakit ang ulo niya at gusto niyang umalis ng maaga sa paaralan ngayon. Awkward pa rin ang guro sa nangyari kanina, at mas gaganda talaga ang pakiramdam niya kung aalis si Dae-ho sa school ngayon, kaya hinayaan na lang niya. Sa araw na iyon, natanggap din ni Dae-ho ang kanyang unang misyon, na humanap ng isang assassin na pumatay sa mga dating miyembro ng Unit 8. Ang Unit 8 ay ang organisasyon kung saan kabilang din si Dae-ho. Ang una niyang target ay isang lalaking nagpapatakbo ng isang maliit na boxing gym. Madali siyang napatumba ni Dae-ho at pinaupo siya para sa isang katanungan. Nang sabihin ng lalaki na wala siyang kaugnayan sa assassin, pinatunayan ni Dae-ho na seryoso siya tungkol dito sa pamamagitan ng pagbaril sa binti ng kalaban. Ilang sandali pa, sinubukan ng lalaki na patumbahin si Dae-ho.
Kumuha siya ng kutsilyo matapos hampasin niya ng upuan ng batang spy. Gayunpaman, dahil sa husay at bilis ni Daeho, ay walang kahirap-hirap na tinapos niya ang lalaki sa isang mapangwasak na suntok. Pagkatapos, binisita ni Daeho ang isang butcher, mukhang mas kooperatiba ang lalaking ito, at binigay niya kay Daeho ang numero ng plaka na pag-aari ng kotse ng assassin, ngunit pagkatapos, sinubukan niyang labanan si Daeho sa loob ng kanyang tindahan. Matapos iwasan ng ilang pag-atake mula sa butcher, madaling natapos ni Daeho ang berdugo at umalis. Di nagtagal, nakita ni Daeho ang mamamataying tao at sinundan niya gamit ang motor, at nilapitan ang kanyang sasakyan. Gayunpaman, ang mamamataying tao ay sapat na mabilis upang makita si Daeho na bumunot ng kanyang baril at mabilis na umiwas. Kumuha ng ilang putok si Daeho sa kotse at nataman ang isa sa mga gulong nito. Bumangga ang kotse, natrap ang assassin sa loob nito. Lumapit si Daeho na may nag-iisang intensyon na patayin ang assassin na ito. Gayunpaman, napagtanto niya na napakaraming mga tao at kamera sa paligid. Kinukunan pa nga ng ilang kabataang estudyante ang insidente sa kanilang mga telepono. Alam niyang hindi niya kayang patayin ang assassin sa ngayon dahil makikilala siya ng mga pulis. Kaya naman, umalis siya sa eksenang alam niyang isa itong laban na kailangan niyang tapusin sa ibang araw. Hindi nagtagal ang araw na iyon. Makalipas ang ilang gabi, bumalik si Daeho sa bahay at natagpuan ang mamamataying tao na naghihintay sa kanya. Agad niyang hinubad ang kanyang jacket at nilapitan ng assassin, at binalibag sa kanya ang mesa. Nagsimula silang mag-away habang ipinapakita na pareho silang sanay na sanay. Literal na sinisira nila ang bahay habang nagpapalitan ng suntok at sipa. Gayunpaman, si Daeho ay tila mas mahusay sa labanan. Nang mapagtanto ng assassin na mahihirapan siyang bugbugin ng batang spy, sinubukan niyang bunutin ang kanyang baril. Sa kabila nito, hinawakan ni Daeho ang kanyang kamay, at binawi ang baril mula sa kanyang pagkakahawak. Pagkatapos, bumunot ang assassin ng isang nakatagong kutsilyo at sinubukang atakihin si Daeho gamit ito. Gumamit sa huli ng isang lata ng soda upang ipagtanggol mula sa kutsilyo, at kalaunan ay ginagamit ang parehong kutsilyo upang patayin ang assassin. Alam niyang makakatawag ng maraming atensyon ang pangyayaring ito, kaya nagpasya siyang gawing isang aksidente ang buong eksena. Pinutol niya ang mga tubo ng gas at pagkatapos ay naglagay siya ng kutsilyo sa kusina sa microwave oven. Ang kutsilyo sa microwave ay lumikha ng mga spark at ang bahay ay sumabog. Walang sabi-sabi, diretsong sumakay si Daeho sa kanyang motor, at nagmaneho ng mabilis paalis. Pagkatapos i-set up ang sarili sa isang bagong bahay, nakatanggap siya ng tawag sa telepono, mula sa colonel na hukbo na ginawa siyang spy. Ang misyon ni Daeho sa pagkakataong ito ay salakayin ng ilang miyembro ng 35th Sector, isa pang nakakabahalang organisasyon mula sa North Korea. Ang 35th Sector ay isang organisasyon na kabilang sa paparating na diktador ng North Korea, na si Kim Jong-un, habang ang Unit 8 ay kabilang sa kasalukuyang diktador na si Kim Jong-il. Ginawa ni Daeho ang sinabi sa kanya, at inatake ang ilang miyembro ng 35th Sector sa isa sa kanilang mga pagpupulong. Habang pinapatay niya ang marami sa kanila, nagnakaw din si Daeho ng isang pakete na puno ng mga diamante na nagkakahalaga ng 30 milyong dolyar. Samantala, isang mataas na ranggo na miyembro ng gobyerno ng North Korea, ang nag-set up ng isang pagpupulong sa kanyang mga katapat mula sa China at South Korea. Ipinaalam niya sa kanila na si Kim Jong-il ay mamamatay dahil siya ay may sakit, na nangangahulugang si Kim Jong-un ay tatayo na. Bilang regalo, ibibigay nila sa kanila ang lahat ng pangalan ng mga operatiba ng Unit 8 na naninirahan sa China at South Korea. Sinabihan si Daeho na malaya siyang bumalik sa North Korea at makasamang muli ang kanyang kapatid na babae, ngunit hindi niya alam na nagbago na ang pamamalakad sa politika. Ang lalaking dadala sana sa kanya sa North Korea sa pamamagitan ng pagtawid sa dagat, inatake siya ng kutsilyo at sinaksak siya. Sa kabutihang palad, nakabawi si Daeho at nilabanan ang lalaki. Matapos patayin ni Daeho ang lalaki, napagtanto niya na gusto siya ng mga North Korea na patayin at walang paraan para makabalik siyang buhay. Dahil walang mapupuntahan, binisita niya si Hyen at natulog sa bahay nito. Habang siya ay natutulog na bigo, pinapanood ni Hyen ang balita na nagpapakita ng mga mukha ng mga spy na nakalusot sa South Korea. Isa sa kanila si Daeho. Kinaumagahan, tinawagan ng colonel si Daeho. Ipinaalam niya sa kanya na siya ay nasa South Korea kasama ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Siya ay nakipagpalit ng isang kalakalan, laban sa mga diamante at kanyang kapatid na babae. Alam ni Daeho na marahil ito ay isang bitag, ngunit hindi niya kayang iwanan ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Iyon ang dahilan kung bakit sumulat siya ng isang tala para kay Hyen bago siya umalis.
na sinasabi sa kanya na ipaalam sa pulisya ang tungkol sa pakikipagpulong niya sa Colonel. Sa pagpupulong, ipinakita ng Colonel at Deho sa isa't isa ang kanilang mga ipagpapalit. Gaya ng inaasahan, may isang ahente na sumilip sa likod ni Deho nang subukan siyang barilin, ngunit binaril muna siya ng isang pulis. Lumaki ang kaguluhan dahil ang mga ahente ng North Korea ay kasangkot sa isang labanan sa pulisya, habang si Deho ay nakikipaglaban sa Colonel. Maya-maya ay humarurot na ang kotseng sakay ang maliit na si Hyan, ngunit pinigilan ito ng mga pulis. Alam na magiging maayos ang kanyang nakababatang kapatid na babae, kaya nagpa siya si Deho na tumakas dahil wala siyang ideya kung ano ang kailangan niyang gawin ngayon. Hindi sumuko ang Colonel, at ngayon ay dinukot niya si Hyan na kaklase ni Deho. Si Deho ay tumawag ng isang detective, iniwan niyang bukas ang tawag upang masubaybayan ng pulisya ang kanyang lokasyon. Pagkatapos, pumasok siya sa lokasyon ng Colonel at ipinakita sa kanya ang mga diamante. Gayunpaman, inihagis niya ang mga ito sa hangin upang maabala ang atensyon ng lahat, para simulan niya ang pagbaril sa kanila. Kahit na marami siyang kaaway na napatumba, tinamaan din siya ng mga ito. Pinalaya ni Deho si Hyan ngunit sila ay napalibutan. Upang labanan ang sitwasyong ito, naghagis siya ng isang bag na puno ng mga pampasabog malapit sa ilang lalagyan ng gas, na nagdulot ng napakalaking pagsabog. Habang sinusubukan niyang tumakas kasama si Hyan, pinigilan siya ng isang natitirang kaaway. Inutusan ni Deho si Hyan na tumakas, habang papalapit ang Colonel at sinusubukang barilin si Deho. Ngunit matalino si Deho, inikot niya ang kanyang katawan at gamitin bilang panangga ang kaaway na humahawak sa kanya. Pagkatapos, siya mismo ang kumuha ng baril habang ang police detective ay sumama rin sa eksena. Ang tatlong lalaki ay nagkasalubong sa isang mahigpit na sitwasyon. Ang pinakamasama ay alam ni Deho na siya ay mamamatay o makukulong. Sinabi ni Deho sa detective na kailangan niyang tapusin ito at binaril ang Colonel, at binaril din siya. Si Deho ay nakakuha ng maraming tama. Ipinasok siya ng detective at ni Hyan sa isang kotse upang ilipat siya sa isang ospital ngunit walang sapat na oras. Namatay si Deho sa kotse. Alam ni Hyan na matalik na kaibigan ni Deho ang dahilan at kung bakit niya ginawa ang lahat ng iyon, nagpa siya si Hyan na maging isang nakakatandang kapatid sa bunsong kapatid na babae ni Deho, na si Hyan. Kahit wala na si Deho, matapos gawin ang kanyang tungkulin, ang kanyang kapatid na babae ay aalagaan ng nag-iisang taong pinagkakatiwalaan ng batang spy. At dito lamang po nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat.